What's going on guys? Kamusta YouTube? Aaron po here, fitness enthusiast, dating YouTube content creator, dating TikTok content creator, and ikukwento ko sa inyo kung bakit dati and kung bakit ako nawala. Naging inactive ako sa social media. Naging inactive ako sa pag-create ng content, pag-post ng fitness journey ko or ng fitness routine ko sa YouTube, sa TikTok, and mapa-Instagram man. Nawala ako dyan. Nawala din ako sa pagla-livestream. Pagla-livestream ko sa TikTok, pagla-livestream ko sa Kumu. Nawala yon. Bago ko ikwento sa inyo kung bakit ako nawala, mag-recap muna tayo. Year 2021, I decided to start my YouTube journey and my YouTube channel together with my fitness journey. May mga nakuha akong audiences or subscribers. May mga nakuha ako, mangilan-ngilan. Pero grateful ako kahit ganun lang yung numbers na nakuha ko. Kasi hindi ko naman yun nakukuha before eh. And kahit gaano pa kakonti yun, naging warm naman sila sa akin. Naging maganda yung feedbacks nila. Like, aabangan ko yung videos mo, good luck sa fitness journey mo, good luck sa YouTube journey mo. Lahat ng mga yun ang nagpagana sa akin. May mga contents akong in-upload like paano nag-start yung fitness journey ko. Mas nadagdagan pa yung mga audiences or subscribers ko simula nung sinimulan ko ang 100-day challenge. Sa loob ng 100 days, kailangan kong baguhin ang katawan ko from this to this. Sa loob ng 100 days, magbubuhat ako. Meron akong susundan na workout plan. 1,600 calories lang ang dapat ko i-consume. At may ginawa akong rule na bawal ako mag-post ng picture ko na nakahubad or topless or kita yung katawan. Maraming natuwa sa content ko na to at naging successful ang transformation ko dito. After nung challenge na to, dito na ako nagkaroon ng mga followers sa TikTok. And after nung challenge na to, I decided to bulk. Fast forward to 2022. Inulit-ulit yung challenge na yun. Bale nagkaroon ng 100-day challenge, season 2. This time, mas structured yung program ko, mas structured yung diet ko, and mas ginandahan ko yung pag-edit ng video. Kaya lang, napansin ko na parang wala nang nanonood sa akin. Kung ikukumpara ko yung season 1 ng 100-day challenge sa season 2, mas maraming nanood ng season 1 compared sa season 2. Wala nang nanonood sa kadahilan ng siguro dahil nakita na nila yon sa akin or nagsawa na sila sa content na yon or alam naman siguro nila na magiging successful yung transformation ko dun. Kaya siguro inantay na lang nila yung ending. Kaya yung series ko na yun ay naging isang flop. After ng challenge na yun, since may isa pa akong SEM sa college, I decided to go back to school. And noong mga time kasi na yun, lumuluwag-luwag na rin eh. So from here sa province, lumipat na ulit ako ng Manila. Pag-uwi ko ng Manila, nanibago ako. Nahirapan ako mag-content sa YouTube, sa TikTok, kahit sa Kumu. Hindi na rin ako makapag-livestream. Sa kadahilan ng nagbago na yung environment ko and nakatira pa ako sa isang lugar na kung saan bawal mag-ingay or bawal lang maingay. So ayun nga, nahirapan ako mag-shoot lalo na pagka gabi. Ganyan, may mga natutulog na. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay eh. Nagiba na rin yung mundo ko simula nung pumasok na ako sa school. Since marami na rin akong ginagawa sa loob ng school, nahirapan na rin ako mag-isip ng mga content na gagawin ko or mga isushoot ko. At ang resulta, naging inactive ako sa lahat. Actually sa TikTok, madali lang naman gumawa eh. Pero yung sa YouTube, kailangan mo kasing pag-effortan yan. Hindi pwedeng bara-bara lang tapos video dito tapos upload agad. Dapat doon talaga pinag-effortan. Pero nag-continue pa rin ako sa pagbubuhat. Hindi ko kaya mawala yon kasi naging part na yun ng pang-araw-araw na buhay ko. Tsaka para sa akin, kaya ko i-give up. Wag lang yung pagbubuhat. So tinuloy ko pa rin ang pagbubuhat. Kahit nasa college na ako, kahit busy ako ng mga time na yun, kahit ang dami ko nang inaasikaso ng time na yun, pinagpatuloy ko pa rin ang pagbubuhat. Okay, so fast forward ulit tayo, year 2023. Graduate na ako sa college. Nung graduate ako sa college, alam ko na yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Gusto kong
makapag-gym of course. Gusto kong gumawa ulit ng mga content. And gusto kong pasukin ng fitness industry. Pero this time, mas higher level na. So, I decided to be an online fitness coach. Buong akala ko after graduation, magiging smooth sailing na lahat sa akin. Akala ko dati makakapag-workout na ako kung kailan ko gusto. Akala ko dati makakagawa na ulit ako ng mga content. At akala ko dati madali lang magsimula ng online coaching business. Lahat ng yun ay akala lang pala. Hindi naging madali ito para sa akin. Hindi ako makapagbuhat ng maayos. Hindi ako makapag-shoot ng mga videos or photos. Nahirapan akong simulan yung business coaching ko. Hindi na rin ako makabili ng necessary supplements. Siyempre, wala na akong baon. Tapos na ako sa college And wala naman akong savings. So ayun guys, hindi ko na masustentohan yung sarili ko sa mga gusto kong gawin. Ramdam ko ang pagkabagsak ng katawan ko at ng mental state ko. Dito ko masasabi na physically and mentally, I am tired. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Sa pagbubuhat, sa paggawa ng content, pati na rin ang pakikipagkita sa mga kaibigan ko, sa mga kaanak. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay at mas pinili ko na lang magkulong, mag-isa, sa kwarto ko. Sobrang nalulungkot ako dahil yung drive o yung fire ko dati sa pagbubuhat or sa paggawa ng content ay bigla na lang nawala. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang yung naramdaman ko. Kasi for the past 3 years, sobrang consistent ko naman, sobrang goal-driven ko, sobrang lakas ng apoy. To be honest, hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon. As time passes by, unti-unti nang bumalik ang sigla ko. I asked help sa itaas. Prioritize ko ang health ko. Nag-explore muna ako ng iba-ibang bagay outside fitness and content creation. At ngayon, muli akong nagbabalik. Last March 2024, nag-start na ako ulit mag-training or magbuhat. And up to this point, consistent ako. And sa pagko-content naman, I will try again. Yes, I will try again and I will do my best. Hindi man kasing lakas yung fire or drive ko ngayon compared sa kung ano siya years ago, na-realize ko na pagsisisihan ko to kung hindi ko to gagawin ng mas maaga. Kasi, paano kung mahanap or maibalik ko yung fire ko pagtungtong ko by 30s pa? Ayokong tumungtong sa 30s ko na may regrets ako. Ayoko yung thoughts na, ay, sana ginawa ko na lang pala dati nung mas bata-bata pa ako. Ayokong magsisi. Dito na nagtatapos ang storya kung bakit ako nawala sa fitness at sa pagko-content. At dito na rin nagsisimula ang aking pagbabalik. Maraming salamat sa pakikinig. To God be the glory. Na-mention ko sa inyo kanina na naging busy ako nung college. At isa sa mga pinagkaabalahan ko ay nag-switch ako from casual lifting or bodybuilding to powerlifting. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video.